First Samuel chapter 1. Praise God. Ngayong umaga, amen, dahil ngayon po ay Mother's Day, hayaan niyo po ako na mangaral po, amen, para po sa mga nanay. Pero hindi po ibig sabihin nun na uuwi ng mga tatay, amen, dahil kayo rin po ay katuwang, praise God, o kayo ay iisa na bilang mag-asawa. Amen po ba? Amen. Nag-research po ako ng mga pinaka hindi maganda o worst gifts na niregalo sa Mother's Day. Una, meron daw nagregalo ng deodorant. Grabe naman tong anak na to. Ikalawa, fire extinguisher. Ano ba tong mga to? Meron pa daw nagregalo ng screwdriver, calculator, toilet roll, amen, yung pampaputi ng, ay pampaitim ng buhok, hair dye, mga parte ng sasakyan, car parts, at cleaning supplies, amen. Pati ba naman sa Mother's Day, paglilinis pa rin ang naalala ng mga anak, amen. Ito daw yung mga worst gifts na natanggap ng mga nanay nitong mga nagdaang Mother's Day. Pero sa ating pong babasahin na kwento sa Bible ay tungkol din po sa isang nanay na nanalangin sa Diyos upang humingi ng anak. Dahil para sa nanay na ito, una, ang anak ay dakilang regalo mula sa Diyos. Ikalawa, mga kapatid, amen, kaya humingi ng anak sapagkat ang maging ina ay isang pribilehiyo. Ang pribilehiyo, sa ibang salita ay pabor, pakinabang, pagpapala o advantage, kalamangan. Kaya kung nabubuhay ang nanay na ito sa panahon natin ngayon at meron siyang kahilingan na gustong matanggap sa Mother's Day, yun ay walang iba kundi siya ay magkaroon ng anak. Ang pangalan ng nanay na ito ay si Hannah sa English o Ana sa Tagalog. Basahin natin 1 Samuel 1:11 hanggang 20. Siya ay gumawa ng ganitong panata, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong titingnan ang pagdurusa ng iyong lingkod, at aalalahanin ako at hindi kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ng iyong lingkod ng anak na lalaki, aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Habang siya'y patuloy sa pananalangin sa harapan ng Panginoon, pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibig. Siya yung parang saserdote ng panahon na ito. Si Ana ay tahimik na nananalangin, tanging ang kanyang mga labi ang gumagalaw. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig. Kaya't inakala o napagbintangan ni Eli na siya'y lasing. Kaya't sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan ka magiging lasing? Alisin mo ang iyong alak. Ngunit sumagot si Ana, hindi, Panginoon ko. Ako'y isang babaeng lubhang naguguluhan. So si Hana daw ay naguguluhan. Hindi ako nakainom ng alak o inuming nakakalasing, kundi aking ibinubuhos ang aking kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Huwag mong ituring na babaeng hamak ang iyong likod, sapagkat ako'y nagsasalita mula sa aking malaking pagkabalisa at pagkayamot. So naguguluhan, balisa, yamot. Nang magkagayoy, sumagot si Eli at sinabi, humayo kang payapa at ipagkaloob nawa sa iyo ng Diyos ng Israel ang kahilingan na idinulog mo sa kanya. At sinabi niya, makatagpo nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Sa gayoy, nagpatuloy ng kanyang lakad ang babae at kumain at ang kanyang mukhay hindi na malungkot. Kinaumagahan, maaga silang bumangon at sumamba sa Panginoon. Pansin niyo ito, sumamba sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi sa kanilang bahay sa Rama at nakilala ni Elkana si Ana na kanyang asawa at inalala siya ng Panginoon. Sa takdang panahon, si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Samuel, sapagkat sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Pagpalain mo, Diyos, ang pangangaral ng iyong salita. Mangusap ka sa bawat isa, lalo na, O Diyos, sa mga ina ng tahanan sa umagang ito. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang iyong mga lingkod, ang mga nanay, Panginoon, ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na, Amen. Mag-aral po ako a mother's privilege. A mother's privilege, pribilehiyo ng isang nanay. Una po natin pag-usapan, mga kapatid, privilege of motherhood. Ang pribilehiyo ng pagiging nanay. Amen? Pwede ko bang marinig ang amen ng mga nanay ngayong umaga? Sa ating binasa na kwento ay, nagpunta si Hana sa templo upang manalangin at humingi ng anak sa Diyos. Dahil nung panahon nila, mga kapatid, isang kahiyahiyang kalagayan para sa isang nanay na hindi magkaroon ng anak.
Iba-iba sa panahon natin. Amen? Meron akong kilala na mga asawang babae na mas pipiliin pa na magkaroon ng aso o pusa kaysa magkaroon ng anak. May kilala rin po ba kayo na gano'n? Amen? Ang tawag sa kanila ay fur parents. Ang tawag naman sa alaga nilang aso at pusa na tinuturing nilang anak ay fur baby. Amen? Hallelujah. Alagain din naman ng aso, kaya bakit hindi na lang kaya tao? Magastos din naman ang hayop. Tama po ba? Kaya bakit hindi na lang kaya tao? Amen po ba? Amen? Sa lahat ng babae na narito, mga kapatid, tandaan nyo ito, pagpapala ang maging nanay. Hindi nanay ng aso o pusa, kundi nanay ng tao. Nanay ng anak. Amen? Sino merong anak ngayong umaga? Pinagpala ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya narito si Hana, mga kapatid, alam niya ang katotohanan ito. Kaya grabe ang kanyang panalangin na magkaroon ng anak. Subalit, may subalit. Amen? Merong mga maling pananaw, bakit nga ba gustong magkaroon ng anak ni Hana? At ito rin ay nangyayari pa rin sa panahon natin ngayon. Amen? Meron kasing mga nanay, mga kapatid o mga babae na sila'y naghahanap ng halaga sa kanilang buhay. Ano nga ba ang halaga ko bilang babae? What is my worth? Ano nga ba ang kwenta ko bilang nanay? Amen? Hallelujah. May mga babae, mga kapatid, na gustong magkaanak dahil para sa kanila, nandoon ang kanilang halaga o silbi o kwenta o worth sa English sa pagiging nanay. Sabi ko nga, nung panahon nila, nakakahiya ang hindi magkaroon ng anak. Para bang wala kang kwenta kapag wala kang anak. Ganon sa Bible times, mga kapatid. Kaya ang karibal ni Hana ay lagi siyang iniinsulto at hinihiya. 1 Samuel chapter 1 verse 6. At dahil hindi nga siya magkaanak, lagi siyang iniinis at hinihiya ni Penina na kanyang karibala. Pakiramdam ni Hana, mga kapatid, wala siyang kwenta dahil hindi siya isang nanay. Tulad ng mga babae noong panahon nila. Wala akong kwenta dahil wala akong anak. Pero alam niyo, mga kapatid, hindi yung totoo. Amen? Mabuti ang maging nanay. Can you say amen? Pero hindi sa pagiging nanay lang nakasalalay ang pagkakaroon ng halaga ng isang babae. Amen po ba? Merong mga babae na naging nanay, pero hindi naging mabuting nanay sa kanilang mga anak. Worth ba ang tawag doon? May halaga ba yun? Di ba? Hindi. Amen po ba? Kaya alam niyo, mga kapatid, yung pagiging nanay, motherhood is not biologically. Hindi ibig sabihin na may nanganak ka o may lumabas sa iyong sinapupunan, amen, ikaw agad, amen, ay matatawag na nanay o mabuting nanay. Hindi po, mga kapatid. Amen po ba? Merong mga hindi nagkaroon ng anak dahil may problema sa kalusugan, pero tinuring naman na anak ang kanilang mga pamangkin o kaya naman ay nag-ampo ng magiging anak nila, pero naging mabuting magulang o nanay sila, kahit hindi sila ang totoong magulang, mga kapatid, yun ay maituturing pa rin na may kwentang nanay. Amen po ba? At isa pa, mga kapatid, na maling pananaw ng mga nanay ay yung kanilang halaga ay nasa kanilang anak o mga anak. Ang aking halaga bilang nanay ay nasa aking anak. Kung sino ang kanilang anak o kung ano ang ginagawa ng kanilang anak ay nagre-reflect, sumasalamin sa kanila. Kaya di ba, mga kapatid, may mga magulang na kapag tinanong mo, kamusta ang iyong anak? Proud silang sasagot, ang anak ko, summa cum laude. Ang anak ko, doktor. Ang anak ko, abogado. Ang anak ko, accountant. Amen? Yung kanilang worth, yung halaga ng nanay, ay nakasalalay sa kung sino ang kanilang anak. Okay lang na maging proud sa ating mga anak sa kanilang nararating na achievements. Amen po ba? Amen. Pero mga kapatid, pakinggan mo ito, hindi tama na ilagay ng isang nanay ang kanyang worth, ang kanyang halaga sa kung sino at anong narating ng kanilang anak. Dahil ang tanong ngayong umaga, paano kung ang iyong anak ay hindi mabuti ang ginagawa? Paano kung ang iyong anak ay hindi summa cum laude? Paano kung ang iyong anak ay hindi abogado? Paano kung ang iyong anak hindi doktor? Paano kung ang iyong anak hindi accountant?
Ibig bang sabihin nun, wala ka ng kwenta? Ibig bang sabihin nun, wala ka ng halaga? Ibig bang sabihin nun, wala ka ng silbi? Mga nanay, nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen, mga kapatid, mga nanay, hindi yun totoo. Amen po ba? At ito ang totoo ngayong umaga, mga kapatid. Alam niyo ba na merong mga mabuting magulang, pero hindi mabuti ang mga anak? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ulitin ko merong mga mabuting magulang, pero hindi mabuti ang mga anak. At ganoon din, merong mga hindi mabuting magulang, pero mabubuti ang mga anak. Meron ganun, pastor? Meron. Kaya hindi tama na ilagay ng isang magulang o ng mga nanay, kasi ito'y Mother's Day, ang halaga niya sa kanyang anak. Ay, ang anak ko, hindi professional. Diba? So what? Nandiyan pa po ba kayo, mga nanay? Yun kasi ang, yun ang dahilan minsan, kaya, kailangan talaga lahat ng grade mo, 100 Pag nag-99 yung grade mo. Grabe ka, perfectionist. Lahat 100, amen? Alam niyo, mga kapatid, nasasabi ko ito dahil nakakita na ako sa ating fellowship. Ano yung pastor? Mga anak ng pastor, pero parang hindi mga anak ng pastor. May ganun, pastor? Yes! Nakakalungkot man paniwalaan, pero opo, merong ganun. Kaya alam niyo, mga kapatid, hindi garantiya na dahil pastor ang tatay, mabait na agad ang mga anak, hindi nagagawa ng kasalanan ng mga anak, hindi yun totoo. May mga anak din ng pastor na tumatalikod sa Panginoon. May mga anak din ng pastor na umaalis sa church. Amen po ba? Amen. Kaya merong mga mabuting magulang. Anong ibig sabihin nun? Walang kwenta yung magulang, walang kwenta yung pastor. Meron nung kakilala sa ating fellowship. Burden nila ang kanilang mga anak. Amen. Pero hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, na sila yung masamang mga magulang. Meron nga mabuting mga magulang, ulitin ko, pero hindi mabuti ang mga anak. Pero merong hindi mabubuting magulang, pero mabubuti ang mga anak. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, alam nyo, naniniwala ako na ginagawa ng mga magulang ang lahat ng magagawa nila, kaya lang ay meron talagang mga anak na ayaw makinig at sumunod. Amen? Kaya hindi tama na ilagay ng magulang, ng nanay, ang kanyang halaga sa kanilang anak. At isa pa, mga kapatid, na maling pananaw patungkol sa halaga ng nanay, yung worth ng nanay. Ito naman ay yung nakakonekta, amen, sa iyong income capacity, sa pagkita ng pera. Kung ikaw ay nanay na maganda ang trabaho, may halaga ka. Pero kung ikaw ay housewife lang, wala kang halaga. Totoo ba yun? Hindi rin yun totoo. Parang tahimik ata. Amen po ba? Amen. Ay, may halaga yung nanay ko kasi manager sa kumpanya. Ay, may halaga ako. Amen? Kasi ako ay CEO. Praise God. Paano kung bigla ka magkasakit at hindi ka na makapagtrabaho? Paano kung biglang malugi at magsara yung iyong pinagtatrabahuan? Ibig sabihin ba nun, wala ka ng halaga, nanay? Hindi yung totoo. Amen po ba? At isa pa, amen, nais kong linawin ngayong umaga, ang housewife ay hindi lang. Housewife lang ako. Hindi yun lang, mga kapatid. Ang totoo nga, amen, mas mahirap pa ang ginagawa ng housewife kaysa sa mga nagtatrabaho sa opisina. Amen. Ulitin ko, mas mahirap ang ginagawa ng housewife kaysa sa ginagawa sa opisina. Opisina, mga kapatid, nagtatrabaho sa opisina, nakaupo ka lang 8 hours. Yeah? Okay, sumasagot ng phone, sumasagot ng emails, amen, humaharap sa mga kliyente, amen, pero ang housewife, mga kapatid, di ba? Lalaban ng mga damit ng asawa, damit ng mga anak na puti ka ng damit, di ba? May mga mancha, amen. Ano pa? Nagpa-plansya, nag-iisip ng kakainin. Alam niyo, pag-iisip ng ulam, ang hirap pala. Amen? Tatanungin ako ng aking misis ni Rolin, anong ulam natin ngayon? Ikaw na!
Amen? Sabi niya, ako na naman lagi nag-iisip. Ang hirap mag-isip ng ulam. Pero iba pag-isip na ng ulam, ang hirap na, di ba? Trabaho ng housewife, di ba? Di ba? Maglilinis ng bahay, nag-aalaga at nagsasaway sa mga makukulit na anak. Amen? Alam niyo mga kapatid, yun nga eh. Naisama ko ito sapagkat simula nang maging housewife ang aking misis na si Rolyn, mas nakita ko ang halaga ng ginagawa niya. Amen. Kaya mas na-appreciate ko, hindi lang ang pagiging misis niya, kundi maging ang pagiging nanay niya. Amen. Luwi mo, pag uwi ko paminsan, ayos ang bahay, ang church, kwarto, malinis. Praise God. Amen. Hallelujah. Anong gusto mong kainin natin ngayon? Magluluto ako. Praise God. Amen. Paano kung parehas kami nagtatrabaho? Amen po ba? Kaya alam niyo mga kapatid, hindi nakadepende sa pagkita ng pera o posisyon sa trabaho ang halaga ng isang nanay. Amen. Ang tunay na halaga ng isang nanay, mga kapatid, ay nakadepende sa Diyos. Amen. Isulat mo ito, nanay, ang iyong halaga ay nanggagaling sa Diyos. Your worth comes from God. Ulitin ko, your worth, nanay, mother, mommy, your worth comes from God. Amen? Nang likhain ng Diyos ang tao, partikular si Eva, amen, dahil nanay itong pinag-uusapan natin ngayon, si Eva, mga kapatid, hindi siya tapos ng pag-aaral, wala siyang maganda at malaking sahod na trabaho, wala rin siyang mga anak na professionals. Pero kapag binasa niyo ang Bible, sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ang natatangi, ang tao ang pinaka-espesyal, ang tao ang pinakamahalaga. Bakit mo nasabi, Pastor? Dahil ang tao ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ganon kahalaga ang tao sa Diyos. Kaya ngayong umaga mga nanay, ang halaga mo nanay ay nanggagaling sa Diyos. Hindi sa iyong anak. Amen po ba? Hindi sa iyong trabaho, hindi rin sa pera, hindi rin sa sinasabi ng ibang tao, kundi ang iyong halaga, mga kapatid, ay ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Sabi sa Genesis 1:31, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Ang sabi mga kapatid, nakita ng Diyos, nakita ang lahat ng kanyang nilikha. Kasama dito ang tao, si Adan at si Eva. O, punta tayo kay Eva dahil Mother's Day. Tao o babae na walang napatunayan, tao na walang anuman, pero sabi ng Diyos, napakabuti. Baka may nakita pa siya maganda doon, ay tapos pa si Eva, amen, o si Adan, na pag-aaral, professional pa sila, meron pa silang malaking sahod, pero nung nakita ng Diyos ang kanyang mga nilikha, ang sabi ng Diyos, napakabuti. Amen, napakahalaga. Kaya alam niyo mga kapatid, amen, lalo na sa mga nanay, mahalaga ka. Paano ko nasabi? Dahil yun ang sinasabi at nakikita ng Diyos sa iyo. Andiyan pa po ba kayo mga nanay? Kaya alam niyo mga nanay, ang pagiging nanay ay isang pribilehyo. Privilege. Amen. Sa ating kwento, si Hannah ay humihingi ng anak sa Diyos. 1 Samuel 1:11, siya'y gumawa ng ganitong panata, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na yung titignan ng pagdurusa ng iyong lingkod at aalalahanin ako at hindi kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ng iyong lingkod ng anak na lalaki. Humihingi si Hannah ng anak dahil naunawaan ni Hannah na ang magkaroon ng anak ay isang pribilehyo. Kapag sinabing privilege, nandyan yan sa inyong harapan, sabi dyan ay espesyal na karapatan o kalamangan, advantage, na mayroon lamang ang isang tao o grupo ng tao. Pribilehyo sa babae na maging nanay, amen. Alam niyo kung bakit? Dahil mga babae, mga nanay, privilege ang maging nanay dahil kayo lang ang nanganganak. Amen po ba? Ang babae lang ang may kakayahang manganak. Hindi namin kayang mga lalaki manganak. At hindi kami magiging mga ganap na tatay kung hindi nanganganak o nanganak ang babae. Kaya salamat sa lahat ng mga nanay na narito na nanganak. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Amen. Being a mother is a privilege. Pribilehyo, mga kapatid.
ikaw, meron kang magagawa na ikaw lang ang makakagawa para sa iyong mga anak, na hindi kayang gawin ng ibang tao, na hindi kayang gawin ng anumang institusyon, na hindi kayang gawin ng anumang programa ng tao, kundi ikaw lang, nanay, ang pwedeng makagawa nun sa iyong mga anak. Diba, meron nga tayong kasabihan, amen, walang makakapantay, amen, sa dakilang pag-ibig ng isang nanay. Amen. Kayang gawin lahat ng nanay para sa kanyang anak. Tama po ba? Amen. Praise God. Kaya alam nyo, ngayong umaga, huwag mong ikahihiya na ikaw ay naging isang nanay. Dahil ang pagiging nanay ay isang pagpapala at pribilehyo at mahalaga sa Diyos. Pangalawa, pag-usapan natin, the recognitions of motherhood. Pagkilala ito, recognition sa nanay o sa pagiging nanay. Amen? Hindi ako nanay, pero meron akong nanay. At meron akong asawa na nanay na rin. Kaya alam ko, mga kapatid, na hindi madali ang maging nanay. Ulitin ko, hindi madali ang maging nanay. Lalo na, amen, ang duty ng nanay sa pagpapalaki ng anak. Amen? So, ito mga kapatid, focus tayo dito sa second point, lalo na sa mga nanay na narito. Mga nanay, pakinggan mo ito. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ito, pero kailangan mo itong malaman dahil ito ang tama. Handa ka na, nanay? Yes. Nanay, ang pangunahing tungkulin mo ay mag-alaga ng iyong anak. Amen. Salamat sa isang nag-email. Nanay, pwedeng hindi mo ito magustuhan, pero ito ang tama. Amen. Amen? Ang pangunahing tungkulin, ang primary duty ng nanay ay ang pag-aalaga sa iyong anak o mga anak. Amen. Hindi magtrabaho sa office, hindi magtongits, hindi rin magbingo, at hindi rin makipagchismisan. Amen po ba? Amen. Mga nanay, kundi mag-alaga ng mga anak. Amen. Di ba, tama ba? May kasabihan tayo, ang unang guro ng mga bata ay sino? Nanay. Kayo nagsabi. The first teacher, di ba, of your child is you, mother. Amen po ba? Amen. Kaya lang, ang nangyayari ngayon ay iba. Dahil maraming nanay ang wala sa bahay, ang unang teacher o guro ng mga bata ay cellphone, tablet, TV. Tama ba si pastor o tama si pastor? Ayaw mo na lang, manood na lang sa cellphone. Para hindi na magkulit. Para hindi na umiyak. Manood siya sa YouTube, meron naman doon mga educational lesson. Talaga nga naman, meron pang dahilan. Talaga ng mga nanay. Pero alam niyo mga kapatid, yung mga napapanood na yon, nanay, ikaw dapat ang gumagawa noon. Bakit ganyan po yung tingin ng mga nanay sa akin? Pastor, tandaan mo tong araw na to. Mga nanay, amen? Hindi habang buhay ang pagpapalaki o pagtuturo sa mga anak. Amen. Bakit, pastor? Dahil darating ang araw na magiging adult din sila. Amen. Darating ang araw na hindi na sila komportable na nakapaligid ka sa kanila. Darating ang araw na hindi na sila komportable na hinahalikan mo sila. Darating ang araw na hindi na sila komportable na sinasaway mo sila. Darating ang araw na hindi na sila komportable na tinuturuan mo sila. Anong ibig mo sabihin, pastor? Kaya pagtiisan mo sila habang sila ay bata pa. Amen po ba? Lalo na yung, alam niyo yung critical age, lalo na yung yung tinatawag na formative years, 1 to 5 years old. Dagdagan natin, 1 to 10 years old. Yan ang mga crucial years ng isang bata. Yung 1 to 10 years old, yun ang panahon, mga kapatid, na dapat magulang o nanay ang lagi nilang kasama.
Yun ang panahon na dapat magulang o nanay ang nagtuturo sa kanila. Yun ang panahon na dapat magulang o nanay ang humuhubog sa kanila. Amen? Dahil alam nyo, mga magulang na narito, especially sa mga nanay, ang pagtuturo sa ating mga anak ay may hangganan. Ganun ba, Pastor? Yes. May hangganan. You only have a limited time sa pagtuturo sa iyong mga anak. Alam ito ni Hana, oo, magkakaroon siya ng anak, humihingi siya ng anak sa Diyos, pero alam ni Hana na hindi habang buhay ay nasa kanya ang kanyang magiging anak. Dahil yung anak na yon, magkakaroon siya ng sarili niyang buhay at pamilya. Tama po ba? Ganon din sa mga magulang na narito, ang iyong anak, amen, sa ayaw o sa gusto mo, magkakaroon din niya ng sarili niyang buhay at pamilya. Subalit mga nanay o mga magulang, ito ang tanong ko ngayong umaga. Kapag dumating na ang araw na yon, ano ang mga natutunan ng iyong anak mula sa iyo, nanay? Ano ang maaalala ng iyong anak na tinuro mo sa kanila? Amen po ba? Amen. May naaalala ka na ba ngayon? Mga nanay, ang anak ay hindi ibinigay sa atin ng wala lang, kundi ang mga anak ay ibinigay sa atin bilang pagkakatiwala ng Diyos. Ang mga anak, alam niyo mga nanay, ang mga anak, ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Si Ruth, ipinagkatiwala lang din sa amin ng Panginoon. Amen? Yun nga, darating ang araw, aalis sila sa poder mo. Kaya sa mga nanay na nasa iyo pa ang iyong anak o mga anak, anong ginagawa mo sa kanila? Anong tinuturo mo sa kanila? Saan mo sila dinadala? Amen? Mga nanay, pakinggan mo ito. Ang pinakamabuting gagawin mo sa iyong anak ay dalhin mo siya o dalhin mo sila sa Panginoon. Ulitin ko, nanay, ang pinakamabuting gagawin mo sa iyong anak habang sila ay nasa iyo pa, ay dalhin mo siya o dalhin mo sila sa Panginoon. Ipakilala mo sa kanila ang Panginoon na pinupuri, sinasamba, pinaglilingkuran natin dito sa church na ang iyong pananampalataya ay maging pananampalataya din ng iyong anak. Amen? Yun ang ginawa ni Hana, mga kapatid. 1 Samuel chapter 1 verse 11, siya'y gumawa ng ganitong panata. O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na yung titingnan ang pagdurusa ng iyong lingkod at aalalahanin ako at hindi kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ng iyong lingkod ng anak na lalaki, tignan niyo ang kasunod na sinabi, aking ibibigay siya sa Panginoon. Sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Lord, ibigyan mo ako ng anak, pero Panginoon, pag binigyan mo ako ng anak, ibibigay ko din siya sa iyo. Amen po ba? Amen. Proverbs 22 verse 6, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Amen? Mga kapatid, sinong kausap dito ng Bible? Sanayin mo, magulang, nanay, ikaw ito. Sanayin mo ang bata. Ano yung sa daan na dapat niyang lakaran? Ano yung daan na tinutukoy dito? Mga kapatid, ito yung daan ng Panginoon. Daan na papunta sa mga bagay ng Panginoon. Daan na mapapalapit ang ating anak sa Panginoon. Amen? Pastor, kahit naman anong gawin ko, ang anak ko pa rin ang masusunod sa buhay niya. Sila pa rin ang pipili ng buhay nila. Oo, naunawaan ko. Tama din naman yon. Amen? Pero, mga nanay, hindi ibig sabihin nun na wala ka nang gagawin bilang magulang. Amen po ba? Kaya tingnan nyo ang sabi, sanayin mo ang bata. Ang sinabi ay bata. Sanayin mo ang bata. Ito yung panahon na ikaw pa ang kasama nila.
Ito yung panahon ng pagtuturo at pagsasanay. Kaya alam nyo, sa mga magulang, especially sa mga nanay na narito, hindi tama na wala tayong gawin. Bakit? Dahil ito ang sabi ng Panginoon, turuan at sanayin sila. Amen? Mga nanay, nandiyan pa po ba kayo? Ang sabi ko, turuan at sanayin sila. Hindi yung bahala na sila sa buhay nila. Hindi po ganon ang tinuturo ng Bible. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Amen? Isa pa, Proverbs chapter 1 verse 8, Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang aral ng iyong ina. Sa English, listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. Tignan nyo, nakalagay sa inyong harapan, naka-underline, mother's teaching. Itong sinasabi ng Bible, mga kapatid, ang primary duty ng nanay ay magturo. Tahimik ngayong umaga. Ang primary duty ng nanay ay teaching, not working. Teaching. Mother's teaching. Kaya alam nyo, mga nanay, di ko po gustong sirain ang araw ninyo, amen, pero ang ipinapangaral ko lang ay kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Mga nanay, pakinggan mo ito. Kapag hindi natin ito ginagawa, amen, meron tayong hindi nagagawa na utos ng Diyos. Kapag hindi natin ito ginagawa, pwedeng nagkakasala tayo sa Panginoon. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon, Mother, teach your child. Amen po ba? Amen. Ito ang tungkulin na binigay ng Panginoon sa mga nanay, magturo. Uulitin ko po, mga kapatid, may hangganan lang ang pagtuturo sa kanila. Pastor, nakakatamad naman kasi magturo. Pastor, nakakainit naman kasi pag magturo. Pastor, nakakawala naman kasi ng pasensya magturo. Oo, naunawaan ko. Pero mga magulang, mga nanay, may hangganan lang ang pagtuturo. Hindi habang buhay. So anong pinupunto mo ngayon, Pastor? Sulitin mo na. Samantalahin mo ng pagkakataon habang nasa iyo pa ang iyong mga anak. Amen po ba? Di ba yun nga minsan, kapag nagsilaki ng mga bata, doon marirealize pa minsan ng mga nana, di ko nasabi. Puro regret. Alam niyo mga kapatid, yung mga bata na akala lang natin, yung gano'n, hindi. Yan, yung mga madaling turuan. Yung mga ages 1 to 10, amen. Diba? Kasi kapag lumalaki ang isang bata, may kasabihan nga, humahaba ang sungay. Kaya habang bata pa, dyan mo sila tuturuan. Amen po ba? Kasi kapag naging adult na yan, wala na. Minsan isasara na nilang tenga nila sa lupa. Pero habang bata pa, yung kaya mo pa silang paluin, paluin mo. Sabi ko, paluin mo. Sabi ko, paluin mo. Yes. Di pala ako may sabi pala ng Bible. Di ko na nailagay dyan. Sabi ng Bible, paluin. Sinong hindi na mamalo? Yari ka sa Diyos. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Yes. Magturo. Sa lahat naman ng mga anak na narito, amen, kapag ikaw ay tinuturuan, makinig. Ulitin ko, kapag ikaw ay tinuturuan, makinig. Hindi sumagot, makinig. Amen? Alam nyo, ngayong umaga, naniniwala ako na bawat nanay na narito ay gustong maging mabuting nanay sa kanilang anak. Tama ba? Amen. Amen? At alam nyo, pakinggan mo ito, hindi ko na ito nalagay. Ang pagiging mabuting nanay, listen, ay nakadepende sa iyong relasyon sa Diyos. Ulitin ko, ang iyong pagiging mabuting nanay ay nakadepende sa iyong relasyon sa Diyos.
Narito si Hana na pinag-uusapan natin ng isang nanay. May matindi siyang problema. Wala siyang anak. Pakiramdam niya, kahiya-hiya ang kanyang kalagayan. Wala siyang kwenta. Iniinis pa siya ng ibang tao. Amen? Pero dahil may tunay na relasyon siya sa Panginoon, nabasa natin kanina, naguguluhan, balisa, iyamot, amen? Pero dahil si Hana ay may tunay na relasyon sa Panginoon, amen? Anong ginawa ni Hana? Hindi siya naglasing? Hindi siya nanakit? Hindi siya nagtanim ng sama ng loob? Hindi siya nagplano na magpakamatay? Anong ginawa ni Hana? Nanalangin siya sa Panginoon. Amen? Kaya makikita natin ngayong umaga mga kapatid, na si Hana ay may tunay na relasyon sa Panginoon. Si Hana ay isang godly mother. Si Hana ay isang makadiyos na nanay. At yun mga kapatid ang gumagawa ng mabuting nanay. Nakalagay na yan dyan sa inyong harapan. Being a godly mother is what makes a good mother. Ulitin ko, being a godly mother is what makes a good mother. Yun ang gumagawa ng isang mabuting ina, ang pagiging makadiyos na ina. Amen. Tignan nyo mga kapatid, may mga quote dito na galing sa mga kilalang personalidad. Sabi ni Abraham Lincoln, "No one is poor who had a godly mother." Walang maghihirap na anak, amen, na siya'y merong makadiyos na nanay. Si Abraham Lincoln ang ika-16th na president ng Amerika. Sabi naman ng isa, si Theodore Roosevelt, "Praying mothers are America's greatest assets." Ang mga mapananagining nanay ang pinakakapakipakinabang at pinakamahalagang pag-aari ng Amerika. Pinuin mo, yun daw ang pinakamahalagang pag-aari ng Amerika, yung mga praying mothers. Sabi ni Theodore Roosevelt, si Theodore Roosevelt ang ika-26 na president ng Amerika. Sabi naman ng isa ni Charles Wesley, "I learned more about God from my mother than from all the theologians in England." Mas marami akong natutunan tungkol sa Diyos mula sa aking nanay kaysa sa sino mang lingkod ng Diyos sa bansang England. Ito si Charles Wesley, hindi siya presidente, pero sila ang nagtatag, amen, ng Methodist Church. Amen? So narito mga kapatid, ang mga tao ito, amen, na naging matagumpay, makapangyarihan, maimpluwensya sa kanilang panahon, ang kanilang kinilala, ang kanilang nirecognize kung bakit nila narating, kung nasaan sila, ay dahil sa kanilang nanay. Hallelujah! Kaya mga nanay na narito, hindi mo pwedeng sabihin na walang halaga ang pagtuturo mo sa iyong mga anak. Itong mga tao ito, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, mga naging presidente ng Amerika, hallelujah, ngayong umaga mga kapatid, ang kanilang nakaalala ay ang tinuro ng kanilang nanay sa kanila. Amen? Itong mga taong ito na naging matagumpay sa buhay o naging matagumpay sa buhay dahil sila ay tinuruan ng kanilang nanay. Kaya alam nyo mga nanay na narito, ang pangunahing tinuro sa kanila ng kanilang nanay ay tungkol sa Panginoon at sa mga bagay ng Panginoon. Pansinin nyo ito mga kapatid. Tingnan niyo sina Abraham Lincoln, sina Theodore Roosevelt, mga naging powerful men sa kanilang bansa. Anong naalala nila? Anong nire-recognize nila dyan? Mga nanay. Amen? Hindi lang basta mga nanay, kundi mga makadiyos na nanay. Hindi nila naalala ang pera ng kanilang nanay. Hindi nila naalala ang suot ng kanilang mga nanay. Hindi nila naalala kung anong merong mga bagay ang kanilang nanay. Ang naaalala ng mga lalaking ito ay nakita nila ang pananalangin ng kanilang nanay. Naaalala nila ang mga tinuro ng kanilang nanay tungkol sa Bible. Amen po ba? Kaya alam niyo mga kapatid, sa mga nanay na narito, ito ang pinakamabuting maipapamana mo sa iyong anak. Ang iyong relasyon, ang iyong pananampalataya, at ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Pwedeng wala ka ng anumang bagay dito sa mundo, pero ito ang pinakamabuting maipapamana mo. Yung iyong karakter, yung iyong katangian, kung sino ka dahil sa Diyos. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, kapag binigay at pinagkatiwala mo ang iyong anak sa Panginoon, sila ay malalagay sa mabuting kalagayan. Bakit, Pastor? Dahil kailanman, walang nilayo ng Diyos na masama sa sino man.
Ganon ang ginawa ni Hana. Ibinigay niya sa Panginoon ang kanyang magiging anak dahil alam ni Hana na ang Panginoon ang totoong nakakaalam ng mabuti para sa kanyang magiging anak. Amen. Kaya alam niyo mga kapatid, pinagpala ang anak na merong nanay na may tunay na relasyon sa Panginoon. Dahil ang nanay na yon ay mabuting nanay. Amen? Kaya ngayong umaga, magpatuloy ka lang nanay sa iyong ginagawa para sa Panginoon. Hindi yan malilimutan ng iyong anak o mga anak. At isang araw, makikilala nila ang iyong ginawa at ikaw ay pasasalamatan nila dahil iyong tinuro sa kanila. Amen? Ang tungkol sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hallelujah, ako rin ay naniniwala na isa sa factor kung bakit ako nakakapagsalita ng ganito sa inyo, kung bakit ako napunta sa isang born-again Christian church, may kinalaman din ang aking nanay. Hindi mananampalataya si Papa, pero si Mama ay isang mananampalataya. Bata pa kami, kahit ayaw kong magsimba, diba? Gigisingin niya kami. Pag ayaw niyang tumayo, diba? Talagang papagalitan niya kami. Linggo ngayon, may simba, may Sunday school. Alam naman natin, amen, kapag mga bata, di ba, ayaw gumising ng maaga, gusto pang matulog, kasi gumising na ng maaga ng Lunes hanggang Biyernes, pati ba naman linggo, gigising parang maaga. Pero yung mama ko talagang tiyaga, dalawa kami magkapatid, hindi, sisimba tayo. Amen? Hallelujah, hindi ko makakalimutan yun mga kapatid. At ngayon, amen, kanina, binati ko ng aking nanay, Ma, maraming salamat, Happy Mother's Day, we love you. Nandito ako sa kalagayan ko ngayon, isang faktor ay dahil sa aking nanay. Nasa mabuting kalagayan kami magkapatid. May kanya-kanya na kaming pamilya. Nakabukod kami kay Papa at kay Mama. Amen? At ako'y naniniwala, yun ay pagpapala ng Diyos dahil meron kaming isang makadiyos na ina na dinala kami sa Panginoon. Amen? Diba? Nandiyan si Sister Yoli. Hallelujah. Diba? Amen? Galit sa kanya yung kanyang asawa, yung kanyang biyanan noon. Pero ilang beses ko nang naikwento. Ngayon, kasama natin ang kanyang mga anak. Kasama natin ang kanyang mga apo. Meron sa Laguna, tama po ba? Laguna, sa Los Baños, sa Santa Cruz. Nasa Father's House lahat. Yung mga apo niya, nasa ministry, naglilingkod sa Panginoon. Saan nagsimula? Sa isang nanay na pinagsasalitaan noon ng masasakit, born again ka pa. Ano ka ba niyo? Yung resulta ngayon, nasa masamang kalagayan pang pamilya nila? Wala. Amen po ba? Yung mga nanay, lalo na sa mga makadiyos na nanay, maraming salamat. Ipagpatuloy niyo yan. Amen? Aani ang inyong mga anak. Ulitin ko, aani ang inyong mga anak. Amen po ba? Proverbs 31:30. Ang alindog ay madaya. At ang ganda ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. Wow! Amen. Mahalaga yung panlabas. Yes, syempre, nag-aayos. Pero mas mga kapatid, mas mahalaga daw yung ikaw. May relasyon sa Panginoon, natatakot sa Panginoon. Sila daw ang papupurihan. Yun ang kayo, di ba? Sinabi ng mga presidents ng Amerika, amen, no, my mother is a godly mother, she is a godly mother. Diba? They always pray. Pangatlo, panguli ngayong umaga, blessings of motherhood, ang mga pagpapala ng pagiging nanay. Alam niyo mga nanay na narito ngayong umaga, nais kong sabihin sa iyo, nais kang tulungan ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon ang iyong mga sakripisyo. Nakikita o naririnig ng Panginoon ang iyong mga hinaing. Nakikita ng Panginoon ang mga pinagdadaanan mo sa oras na ito. Nakikita ng Panginoon ang iyong mga kabigatan. At ang magandang balita ngayong umaga, nais kang tulungan ng ating Panginoon. Amen. 1 Samuel chapter 1, verse 11 hanggang 19. Siya'y gumawa ng ganitong panata, O Panginoon ang mahupo, kung tunay na yung titingnan ng pagdurusa ng iyong lingkod at aalalahanin ako at hindi kalilimutan ng iyong lingkod, kundi yung pagkakalooban ng iyong lingkod ng anak na lalaki, aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Verse 19, talon tayo, kinaumagahan, maaga silang bumangon at sumamba sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi sa kanilang bahay sa Rama at nakilala ni Elkanah si Ana na kanyang asawa at inalala siya ng Panginoon. Dininig ng Diyos ang panalangin ni Hana dahil mahalaga sa Diyos ang mga nanay.
Nanay, ulitin ko, sa isa pang pagkakataon, mahalaga ka sa Diyos. Amen. Ang iyong halaga, ang iyong kwenta, ang iyong silbi, amen, ay hindi yung mga bagay o mga tao na nakapaligid sa iyo. Your worth comes from God. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang totoo, kapag binasa niyo pa ang Bible, napakaraming kwento ng mga nanay na tinulungan ng Diyos. Naalala niyo ba yung babae sa Sarepta, yung biyudang babae? Pero na lang ko isang dakot na harina, kaunting langis, ito na lang ihahanda namin. Pag naihanda ko na ito, mamamatay na ako at ang aking anak. Pero na alam natin ang kwento mga kapatid, naghimala ang Diyos sa kanilang buhay. Grabe yung provision ng Panginoon doon sa babaeng biyuda na iyon. Amen po ba? Nanay. Amen po ba? At isa pa, meron pa dito, nakatawag ng aking pansin, ang Panginoong Hesus, habang siya'y nakapako, biruin nyo, si Jesus, nakapako dun sa krus, nahihirapan na siya, ang sakit na lang nararamdaman niya, pero alam nyo ba? Amen? Habang siya'y nakapako dun sa krus, marami nang iniisip ang Panginoon, ginagawa ko ito para iligtas ang sanlibutan, bilang, ting! Bilang may isa pa. Ano yon? Naalala niya si Maria. Yung kanyang nanay sa laman. John 19:26-27, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal na nakatayong katabi niya, ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At mula noon ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tanganan. Mga kapatid, itong tagpo na ito, nakabayubay na si Jesus sa krus. Pero nakita niya nandun si Juan, isa sa alagad niya, katabi si Maria. Amen? Mga kapatid, hanggang sa huling sandali ng buhay ng Panginoon, naalala at naisip pa rin ng Panginoon ang nanay niya. Juan, narito ang iyong ina. Diba? Ano ba sinabi doon? Amen? Babae, narito ang iyong anak. Kumbaga, ikaw na ang bahala sa aking nanay, Juan. Kausap niya dyan si John, na isa sa kanyang disciple. Amen? Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Yun ay pagpapakita na talagang mahalaga sa Panginoon ang mga nanay. Amen. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, yun ay pagpapala. Nanay, nakikita ng Panginoon ang iyong kalagayan at naaalala ka ng Panginoon. At gusto kang tulungan ng Panginoon ngayong umaga. Amen po ba? Amen. Pagpatuloy mo yung ginagawa, huwag mong itigil. Amen, ang iyong pananalangin, na pati ang iyong mga mahal sa buhay, makasama natin sila dito sa church. Ang iyong mga napapakinggan, natututunan dito sa church, ituro mo sa iyong mga anak. Diba, sa bahay, sa halip na kung ano-ano pag-usapan nyo, o ano yung ipinangaral kanina ni Pastor. Magpalakasan kayo, amen, hallelujah, hindi artista, diba, may mga nanay kasi, ang pangarap nila sa kanilang mga anak, mag-artista. Mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, magulo ang buhay ng artista. Amen. Amen po ba? Amen. Oo, magulo. Dito ka na lang sa payapa. Diba? Ang dami mo ng problema. Dadagdagan mo pa sa pag-aartista. Amen po ba? Amen. Palakihin mo, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Ano yung daan na yun? Daan ng Diyos. I will tell you, Father, especially mothers, kasi Mother's Day ngayon, amen? Ang iyong ituturo sa kanila mula sa salita ng Diyos, makikita mo yan pagdating ng araw. Makikita mo yan, amen, pagdating ng araw. Amen? Amen. Pagtsagaan mo sila, pagtiisan mo sila, dahil may hangganan ang pagtuturo. Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Lord. Ngayong umaga, mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo magsinuha lahat ay mother's privilege. Hallelujah. Maraming salamat sa bawat isa, lalo na sa mga nanay na narito. Sa mga anak na narito, amen. Kung narito ang iyong nanay, amen. Sana ay binati mo na siya kanina, amen. O pwede mo siyang batiin mamaya sa iyong pag-uwi. Hallelujah. Wala ka dito, anak, kung wala ang iyong nanay. Kaya dapat lang na magpasalamat ka sa iyong nanay. Honor your father and your mother. Give thanks unto them. Sa mga nanay na narito, amen, magsasama ang iyong loob. Amen? Kung hindi naalala ng iyong mga anak na ngayon pala ay Mother's Day, remember, your worth comes from God.
May halaga ka dahil yun ang sinasabi at pagtingin ng Diyos sa iyo. Amen? Ngayong umaga, maraming salamat, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Tayo mag-altar call. Nais ko munang manalangin sa mga first time na ngayon na umattend sa church. Amen? Habang nakayuko ang bawat isa, walang nakatingin sa paligid. Ito pong lahat ay ginawa namin. Anong gagawin po natin ngayong umaga? Nais po namin kayong anyayahan sa isang panalangin ng paghingi ng tawad sa Panginoon, pagsisisi ng ating mga kasalanan, at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Meron po ba ngayong umaga, pwede ko bang makita ang iyong kamay, hindi ka tatanggap ng panibagong relihiyon? Amen. Ang aming ipinapangaral dito ay hindi relihiyon. Ang ipinapangaral namin dito ay isang totoong Diyos at ang kanyang pangalan ay Jesus Christ. At si Jesus ay hindi religion. Ang religion ay patay, pero si Jesus ay buhay. Amen? Hallelujah. Meron po ba ngayong umaga? Amen? Nais ka naming ipanalangin. Hallelujah. Meron po ba? Meron po ba? Salamat. Hallelujah. Sa nagtaas ng kamay, mahal ka ng ating Panginoon. Nakikita, hallelujah, ng Panginoon ang pagtaas ng iyong kamay. Meron pa po ba? Meron pa po ba ngayong umaga? Amen. Praise God. Salamat. Hallelujah. Nagtaas ng kamay si tatay. God bless you po, tay. Praise God. Salamat kay nanay. Hallelujah. Pwede po bang lumapit dito sa harapan yung mga nagtaas ng kamay? Sa akin po kayo nakaharap. Sa akin po kayo nakaharap. Pwede po ba kayong luminya dito? Hallelujah. Sa ating mga first time. Wow. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for these precious souls. Hallelujah. Ito ang pinaka-highlights ng gawain ngayong umaga. Mga tao na tumatanggap sa ating Panginoon. Hallelujah. Nagdidiwag ang langit sa oras na ito. Praise God. Tayo mananalangin sa ating Panginoon. Sabi kasi ng Bible, tayo ay nagkasala. Hindi naging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. At ang kasalanan, ang sabi ng Bible, ay may kabayaran. Ang kabayaran ay kamatayan. At yung kamatayan na tinutukoy doon, hindi yung basta kamatayan na namatay lang, inilibing ka. No, ang kamatayan po na tinutukoy doon ay yung walang hanggang pagkahiwalay sa ating Panginoon. Ibig sabihin, merong lugar, amen, na tinutukoy ang Bible, at yun yung lugar na ayaw nating puntahan pagkamatay natin. Ang tawag ay impyerno. Amen. Pero salamat, kaya mayroong mga ganitong church, hallelujah, narinig nyo kanina, ipinako ang ating Panginoong Hesus. Bakit siya ipinako? Dahil mahal ka niya tatay, dahil mahal ka niya nanay, dahil mahal ka niya bro, mahal ka niya sisa, mahal ka niya kuya. Amen. Ipinako si Jesus doon sa krus kasi hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. At ang Panginoong Hesus na ang gumawa nun para sa atin. Ginawa niya yun, amen, dahil kagayang ipinangaral ko ngayong umaga, hindi lang sa mga nanay, kundi bawat isa mahalaga sa ating Panginoon. Amen. Ang gagawin natin ngayong umaga, amen, kailangan natin humingi ng tawad sa ating Panginoon. Ulitin ko, hindi tayo tatanggap ng panibagong religion. Napakarami ng religion sa Pilipinas. Huwag na natin dagdagan. Hindi relihiyon ang kailangan ng tao. Ang kailangan po ng tao ay relasyon sa Diyos. Through Jesus Christ. Ang kailangan ng tao ay talagang tanggapin niya si Jesus sa kanyang puso at pagharian sa kanyang buhay. Yun ang kailangan ng bawat tao. Hindi religion. Amen. Ang religion walang kayang gawin sa tao. Kaya paulit-ulit ang buhay ng mga tao. Ganun pa rin kasi ang meron sila religion pero wala silang relasyon sa Diyos. At yun yung aming ipinapangaral sa church na ito. Relationship sa Diyos through Jesus Christ. Sabi ni Jesus, John 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, walang makakapunta sa Ama. Nasaan ba ang Ama? Sa langit, kundi sa pamamagitan ko. So Jesus is the way. At siya ang tatanggapin natin ngayong umaga. Amen. Praise God. Hallelujah. Tatanggapin natin yung daan papunta sa buhay na walang hanggan. Diba sabi ng Bible, He is the only way. Walang ibang daan, kundi si Jesus lang. Ngayong umaga, tayo mananalangin sa ating Panginoon. Hindi ako ang kausap nyo ngayong umaga. Sa iyong pananalangin mamaya, ang kausapin mo ay ang Panginoon. Amen? Handa na po ba kayo? Pwede po ba kayo yumuko? Tayo mananalangin, magbibigkas ako ng panalangin. Sundin mo lang na may lumalabas na tinig sa iyong bibig, pero sa iyong pagsunod sa panalangin, mas maganda na ito'y nanggagaling mismo sa iyong puso. Naririnig ka ng Panginoon sa umagang ito. Sige, mag-pray tayo. Sabihin niyo po yung ganito. May sabay kayo, Panginoong Diyos, ako'y lumalapit sa iyo sa oras na ito.
na aking inaamin, ako'y nagkasala at hindi matuwid sa iyong harapan. Panginoong Diyos, mahabag ka sa akin. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga nasabi, aking mga naisip, at aking mga nagawa na kasalanan na hindi nagbigay ng kaluburan sa iyo. Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako na ikaw ang namatay doon sa krus upang aking mga kasalanan ay mabayaran. Maraming salamat na iyong ibinigay ang iyong buhay bilang pagpapatunay na ako nga ay iyong tunay na iniibig. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sa oras na ito, pinapayagan kita, pumasok ka sa aking puso at pagharian mo ang aking buhay. Nagpapasalamat na rin ako sa kapatawaran na akin ang tinatanggap sa oras na ito. Nagpapasalamat din ako sa kaligtasan na ikaw lang ang tanging makapagbibigay sa akin. At higit sa lahat, nagpapasalamat din ako sa pangako mo na buhay na walang hanggan sa langit, kapiling ka. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang mananalangin, Panginoon. Marami pong salamat po, Diyos, sa limang mahalagang kaluluwang ito, Panginoong Diyos, sa tatay, sa nanay na ito, Panginoong Diyos, sa mga kabataan, Panginoon, na narito. Salamat, O Diyos, na kanilang pinaunlakan ang imbitasyon sa kanila na sila'y makaparito, Panginoon, na, hallelujah, makasama namin sa gawain, O Diyos, makasamba sa iyo at makapakiniga ng pangangaral ng iyong salita. Narinig mo, Panginoon, ang aming panalangin, O Diyos, amin ang inaangkin, O Diyos, ang iyong pagpapatawad na kami nilinis mo na ng iyong banal na dugo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan. Tulungan mo, Panginoong Diyos, hallelujah, ang aming mga bagong kapatirang ito, Panginoong Diyos, makasama pa namin sila sa mga susunod na gawain. Hanapin kanila sa kanilang buhay, Panginoon, sapagkat ikaw ang tunay na kanilang pinakakailangan sa kanilang buhay. Maraming salamat, O Diyos, manatili sa kanilang puso, Panginoon, ang mga bagay at mga salita mo na kanilang napakinggan, O Diyos, sa umagang ito. Ito pong aming panalangin, O Diyos, pagpalain mo rin ang kalusugan, O Diyos, ang relasyon na, hallelujah, sa bawat isa sa kanilang pamilya ng aming mga kapatid na ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Kayo po yung makakabalik na. Maraming pong salamat, maraming pong salamat, maraming pong salamat. Kayo po yung makakabalik na. Amen. Ngayong umaga, mga kapatid, hindi na po tayo mag-altar call. Pero siyempre, hindi pwedeng hindi ko ipanalangin ang lahat ng mga nanay. Amen. Lahat ng mga nanay, punta po kayo dito sa harapan. Amen. Hingiin natin ang blessing ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Sa lahat ng mga nanay, God, amen, values you. God honors you. God loves you. Amen. Hallelujah. And God wants to help you. Amen. Salamat. Praise God. Puno ng mga nanay ngayong umaga. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa mga nanay na ito. Lagi yung tatandaan, amen, ang inyong natutunan ngayong umaga, may halaga ka, amen, sapagkat ang halaga mo ay nanggagaling sa Diyos. Walang makakaagaw nun sa Diyos. Amen. Huwag mong pakinggan ang kasinungalingan at pandaraya ng kaaway. Ikaw ay mahalaga kahit na ano pang mangyari. Praise God. Hindi kami magiging mga ganap na lalaki kundi dahil sa mga babae o sa mga nanay. Salamat palagi, amen, sa inyong mga sakripisyo, sa inyong mga ginagawa, amen, sa inyong mga pinapasan, sa inyong pamilya, amen. Magpatuloy lang po kayo at ang aking laging pong sinasabi sa inyo, lagi nyo pong hingiin ang tulong ng Panginoon. Kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Amen. Dapat number one sa ating buhay, ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa lahat po ng mga nasa likod, amen, hingin ko po yung tulong. Pwede nyo po bang iunat ang inyong kamay?
Papunta dito sa harapan sa mga nanay. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin natin ang Panginoon ngayong umaga. Thank you, Lord. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos, sa mga ina ng tahanan na ito, Panginoon, na nakasama namin sa iyong gawain, Panginoon Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, itinataas mo po sila, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga nanay na ito, Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, amin pong kinakalagan ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Ibuhos mo, Panginoon Diyos, mula sa langit, Panginoon Diyos, sa buhay ng mga nanay na ito. Ipinapanalangin po namin patuloy ang kalakasan, O Diyos, magandang kalusugan sa pangangatawan ng mga nanay na ito, Panginoon Diyos. Ganon din, Panginoon, ang karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Ganon din ang katatagan, Panginoon, sa kanilang pananampalataya. Patuloy mo sila, O Diyos, na alalahanin, Panginoon, ang kanilang mga panalangin, O Diyos, ay tunay na umakyat, Panginoon Diyos, sa iyong harapan, na iyong pakinggan, iyong dinggin, at iyong tugunin, Panginoon Diyos. Tulungan mo po sila, Panginoon, sa kanilang pangunahing tungkulin, Panginoon Diyos, sa kanilang pag-aalaga, pagtuturo, at pagsasanay, Panginoon Diyos, sa kanilang mga anak. Lord, bless these mothers, Lord God. Tunay na sila, Panginoon Diyos, ay maging mga godly mothers, Panginoon Diyos, na umaasa sa iyo, nananampalataya sa iyo, umiibig sa iyo, at naglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos. Ako'y naniniwala na simula sa araw na ito, Panginoon, gagawa ka ng mga dakilang bagay sa buhay ng mga nanay na ito at sa pamamagitan ng buhay ng mga nanay na ito. Tunay, O Diyos, na sila'y maka-impluensya, Panginoon, sa kanilang mga anak, O Diyos. Hallelujah. Ganon din sa kanilang mga kamag-anak, Panginoon Diyos. Ang makita ng mga tao sa kanila, O Diyos, ay ang kanilang puso, Panginoon, na mayroong tunay na relasyon at takot sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon Diyos. Hallelujah. Sa mga nanay na ito na nasa aking harapan, patuloy mo silang tulungan, Panginoon Diyos. Ikaw, Panginoon, ang totoong kailangan nila sa kanilang buhay. Salamat, O Diyos, sa pagpapala at sa pribilehiyo, Panginoon Diyos, ng pagiging isang nanay, Panginoon Diyos. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Thank you, Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Kayo po'y makakaupo na. Amen. Hallelujah. At closing prayer tayo. Pagkatapos natin mag-closing prayer, meron lang pong ibibigay ang church para po sa mga nanay. Amen. Hallelujah. Closing prayer tayo. Amen. Request ko si Brother Ogie. Yes, Panginoon, hallelujah, Jesus. Panginoon, kayo po yung humihingi ng panalangin, Panginoon Lord Jesus, sa araw na ito, Panginoon, ang mga nanay, Panginoon, at mga mananampalataya, Panginoon, na binigay mo, Lord, pag-ibayuhin mo ang kanilang paniniwala, Panginoon sa Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon, at ikaw ang mangumbigta, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa araw na ito na binigay mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 At yun lamang po. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Amen. Next Sunday, meron pa rin po tayong gawain. At ingat po ang bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Praise God. Kaya lang, magpipicture pa tayo mga nanay. Ay, okay. Yung ibibigay po ay puting sob.